Sir, praise God. Please open yung Bible. Galatians 5. So, nata sa part 2 karon. So, ito ang paglakaw diya sa Espiritu imbis sa unod. So, Galatians 5 verse 19 to 21. So karon lang is magbukas taas ni kay one of the things nga akong gi-clear din is kaning mga list of sins nga gisulti din ni Paul, nagsuwat ni Paul, and we need to understand and we need to know say meaning unsa illustration na unsa content ana, because somewhere or the other kani bitong pagtuunan ni mga sala is truly painful kay somewhere kay baka nakapa namin sa mong kaugalingon kani mga lista sa sala. So wa man to gi-major me, but we need to understand these things. Kaya a lot of us we neglect sa unsay na ang lihok sa unod. So one of the things nga sa mga social scientists, ilang social scientists study sa mga katawhan. So ilang na ina-observe silang study is nga ang bata ko nung nataw ng bultan. So, muna sila, anong nahimong mas silang bad? Because na-influence ko nung silang palibot. Amen? But the Bible says, tanang tao, makasala. Isang bata pa ka, yawan mo na ng daan. So, because ang sin nananato. Amen? So, muna ang pinaka-problema sa tao, na kadaghanan, wa sila nasayod. So, muna siya, sa unsa pa na nga bata, ma-cute mo na gili-cute, binaanghil, di mo magyapon na. Kaya sa mga other, kung di na nimi matuto, ilang sa kadugaya na. So, munang kinahanglan as a parents is to suppress the evil inside of us. Mo sa nikaron nga atong tanawon ang ato ang mga buhat sa unod. So, muna nga kadaghanan nato as believers, di ta ka-escape sa continual nga panagbiso sa unod o sa espiritu. Di ba, last Sunday mo na ito natuki na there's a conflict every day sa itong kinabuhi. Isip believers. So, I hope na kasi natin mo na. Kasi natin mo na. So, muna nga, ganyan kita, kadaghanan is mga tao, ganahan mo escape ani. Nga kanina conflict. Ganahan sila mubiya sa tentasyon sa kalibutan. Ganahan sila nga agtos las babaw para angkon o madaugon sila sa kaning tentasyon or kaning ongoing na struggle. That is why, sa masa kong illustration last Sunday, nanayuban mo atong bukid. Di ba? Magmungha. Ilang biyaan ang mga sa syudad o adtos las kalingawan. Adtos lang puyo sa mga lagom sa bukid. Para kunuhay nga mawagtang ilang attraction, mawagtang ilang distraction para di sila makasala. Amen? So muna ang kadaghanan, but the problem is, dili man gud ang outside mo. The problem is naan mo. Amen? Ang unod. So bisan asa pa ka, sa gikaw sa, dili na siya, ang pamagutan ng kadaghanan is, ang pasalingin na lang, environment may makaguba sa tao. Remember, ang tao may guba sa environment. So kana siya, muna yung effects sa sala. We always point other kung naunsa ta. So, muna si Pablo, sama sa tunipawan last Sunday, nga dimando gayud siya, nga maglakaw ta sa Espiritu, magkinabuhi ta sa Espiritu. Nga unsa to? Nagkay active commitment, or active submission, active surrender. Kaya dato bas, ninyo surrender ko, ni-submit ko, pero dili active lead. Kaya we need to understand, ang verse 18, we got active, ikay action. Walang balik ko na, we got active ikay ni action. But somewhere that is energism na Holy Spirit kaya ko na. Bago na mupump ang Holy Spirit, kung na-commitment, every time, every day, if you are a believer, ang Holy Spirit mupump kanino kanunay kung sa sakong buhat mo. Manawala tayo ng law. Manang verse 18, we are led by the Holy Spirit. It is passive. What do you mean passive? Didawat ka sa action sa Holy Spirit. Mo na every day, as a believer, you are led sa ito pa imong dawaton. Kung active commitment ka, obey ka na kung sa'yo pagkabuhaton sa Holy Spirit. Amen? So mo ni siya kaninga mando, kinahanglan yun nga mo yield ka
sa balang spirito. Mo-surrender ka actively. So that is why, as a believer, mo na kay constantly pag-igugmo sa matag usan mo sa musod. Pag sama sa mo last Sunday, madaugon yun ang kanunay spirito. Diba? God will give us victory. But, we need to fight. Kana lang yun. So, muna siya nga, di ka passive ka, but mga active sa, muna nga, mo tanin mo si Paul, if you are led, diba ka if conditional, verse 18. Kaya nga naman, it means nga, imuhang, kung commitment, kaya kadang ito, di ka commitment, di ka mo follow sa leading sa Holy Spirit. Muna siya na conditional. Amen? So, muna siya nga pa. So, quote, ang basang, the Holy Spirit in every believer as the restrainer, na naka-restrainer. The Holy Spirit role is, yes, to empower you in the direction of righteousness, but also to restrain you from just doing the things that you please. That's how you live your life before you were a believer. You did whatever you pleased, and you were going down a path of damnation, because the things that pleased you were sinful things, because they had no recognition of the glory and honor of God. So the Holy Spirit is given to you to restrain those natural desires. God understands that there is a fallen flesh and its desire for what it pleases. And God has given us His Holy Spirit to restrain that, so that our lives are changed. It doesn't mean that we never sin. What it does mean is we don't always sin. And as you grow spiritually and become more and more like Christ, sin decreases and righteousness increases. The Spirit of God restrains you with the Word of God, so that you sin less and you obey more. And that's spiritual growth. That is the basic diagnosis of the heart and soul of a Christian. There is a war going on there between your fallen sinful flesh that wants what it wants, and the restraining power of the Spirit stopping you from going in that direction. And of course, that is why si Pablo naghatag bisusin sa manang verse 19 to 21. Para makasabot gayud ta nga unsay gayud works sa unod. Amen? So, mo itong gihatag na quote ninyo nga, if you understand the work of the flesh, kay kaning works of flesh is di na siya kinahanglan nga napay musulti nimo. Kung gustahanon ka, kibaw jud ka, nasayod na ka. Amen? So, kung magbambuang ka, magagkuhan ka, di jud ka gustahanon. So, remember, di ba, ang unod, verse 17, ang unod is pakakon. Sa isultihan ka, di ka mangkon. Actually, nakontrol niya kung kas unod mo, wala na si Espiritu. So, man nga ang ito. So, what are the works of the flesh? Ato yung tanawan ni. Kadua po ito na, how can we identify as Christians? Saan ito pag-identify kung Christian ka? Katulo, what is the outcome if this is our lifestyle? Kung sa may gawas na ni, kung sa itong mga itong lifestyle, wala keyword lifestyle. So, muna nga, so, muna nga, kung basta ang paglakaw diha sa Espiritu, imbis sa unod, part 2. Walking in the Spirit instead of the flesh, part 2. So, mamarog ta kung basahan ang verse 16 to 26. O karon mo focus ko sa 19 to 21. So, but I say, walk by the Spirit and will not carry out the desires of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, just I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Ang putang mo ito mamahan. Truly, God, Lord, you are God. Thank you for loving us, Lord.
Your love is beyond our sin, O God. Thank you so much, Lord, for your mercy. Lord, because your mercy is great. Amahan, nagampo kami ngayong balang spiritu, mag-uban sa matagusa ka namo, Lord. With the things nga mong ipang-awit, Lord, let it be this truth to God that dwells in our hearts and in mind, Lord. That we should be reminded of who you are, O God. Aba, Lord, mo na yung motivation ka namo sa mong pagpuyo din sa kalibutan mo, makasala ng kalibutan naman. But salamat, Ginoo, sa kamaturan nga may makapadasig ka namo, ng mulukaw, ng magpadayon, iya sa mong muhingan ngalan, Ginoo. Usama na kayang po nga ikaw magagiya ka namo, gamila man po, Lord, ng pamakba, labaw sa iyong katawhan, Lord, na mas madasig, mabibuke, Lord, o Lord, malaungon ng mulakaw, isip Kristohano naman. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. So, kamo na naka sa point 2. Muna siya ang point 2. Ang kalainan o pagpalig sa unod o sa espiritu. The contrast and conquest. Conquest is pagtitugno, pagpalig, kaya isikan sa flesh and the spirit. So, kamo na karon adlaw is the deeds of the flesh lang. Kaya nga naman, akong gitagaan yung meaning ang matag sala. So, ako ning sabton. Yes, kadungugtan ni mo ni sexual immorality, but kung saan mo gisura ni? Amen? Puto ba na diha? So, mo ni siya nga angay na itong tukion. Kaya somewhere na other, watakibaw nga nagpanghimong pa daytani, kung watakibaw ni sa nga, klase nga sala. So, mo na the deeds of the flesh. So, ako balik kong ang main idea ng timuha sa unod is dili pa absent sa mga magtutuo. Mo na kanunay siya mamulga na to. Amen? Ikaw pa mong kagunyo, di pa naman kayo unod, o kalagunan ka. So, mo na siya kanunay niya mamulga. Bisan pa na mo na ang mga magtutuo, makadaog na ta sa unod. Even though nagtinguha ang unod, makadaog na ta sa unod kayo naman. Mas kusgan man ang balang espiritu. Amen? So, yung nga tupad, mas kusgan ang balang espiritu. So, mo na nga, di siya pwede nga, wak kay klaro kung asa ka ni-submit or i-commit. Kung mo kinabuhi, kung danon ka, i-commit ka sa undanon. Kung kinabuhi spiritual ka, adito ka lead sa Holy Spirit. Amen? Anong kinanata mo yield? Because it's a command. Anong kinanata mo yield? Mo surrender actively because na ay panagbangi, panagsumpagi ka nunay. Amen? Mo nang everyday commit. Everyday, importante kayo makikrelasyon ka sa dedication. So, mo na importante kayo na siya. Should be a lifestyle sa ito ang matagusa. So, mo na si Pablo naghatag ta solusyon para makapangalagad ka sa matagusa, para magikahigugma ka sa matagusa, para makidain ta sa matagusa, awan din na ito magkinikitay ta o madestroy ang matagusa, dapat ato ni tumanon ang manlo. Amen? With the active commitment, balik-balik dyan na ako pamusing ini. Active is ikaw, ako, mo akani. Mo na siya. It's an action word. So nga, knowing nga pangunahan na ta sa Espiritu. Mo na di na ka magsuna kung saan balaod. Kaya naman, ang Holy Spirit mo, tudlo na mo si sakto. Amen? So mo ni siya ang balang Espiritu. So mo na, kung na'y balaod, di sabihin mo tudlo sa balang Espiritu nga, ayag sunod na ng balaod, di na balang Espiritu. Unod na. Amen? Basta batok sa kay mayan, Kaya ang balaod is not about do's, it's about the love of God. If you love Christ, if you love God, you obey the law. Amen? So, mo ni siya. Quote, it is the flesh that performer, and it is the spirit that transformer. Amen? It is the flesh the performer, and it is the spirit that transformer. So, mo na mo-perform lang flesh, pero ang transform na to, Holy Spirit. So, mo ni siya ang kwento na to. As you notice in this letter, si Paul, ligamit ang observe, ligamit sa work of the law. Kadaghan, balik-balik. Galatians 2:16, Galatians 3:2, Galatians 3:5, and Galatians 3:10. Nga naman, kung tanawan mo din is the works of the flesh. Kapantay mo? Di na works of the law. Ang buhat na sa unod. So, unsa remember, ningon si Paul diya ang relation sa balaod sa atong kaluwasan. Na ang balaod is to reveal na unsa kabalaan ng Diyos o unsa ta ka makasasala. Amen?
O ang balaod may mugiya na to, pagyaya, kung hatod na to kang Kristo, kay wag yun tayo mahimo sa kaluwasan. Muna ang relation sa balaod. Pero karon unsa may relation sa itong unod? Batok sa itong pagpuyo na sanctification. Di na ni about sa kaluwasan. Amen? About na ni sa mahimaya ka, ma-set apart na ka, na mausap ka, ma-transform ka the image of Christ. So, mo ni siya na sa mga butang akong na-observe. So, as we understand, nga, ang gahom sa sala, mao ang balaod. The same time, ang gahom sa unod, mao ang balaod. Kay sin is synonym sa flesh. Amen? So, ano siya? If you have not, kung sayop ato pagsabot sa theology sa man of sin, mo nang di kita ka-appreciate sa gospel. Mo nang dagan sa mga tao is kunuhay nga naslay mahimo sila kagalingon. Naslay mahimo nga mausap sila. Remember, if you study that mo na theology of man, theology of sin, even though different na sila, na ang lihok sa sala, nasa lang lihok sa unod. Mo ni ang point ni Paul, which is study of man and study of kanang hamartia, which is sin. Dapat kasabot mo na. Kaya once kasabot, diyan at mong makitaan, usa gyud mo na ni si Paul, there's nothing good that dwells in man. Because he understand what is man is. He understand what is sin is. So mo ni karon nga iya dungi labor. So mo ni siya ang default na to ng action. Musugot ka sa madi, namatas unod ang default action na to unsa man contaminated by sin. Manalingon si Isaiah, even your good works are filthy rags. Kaya naman, tainted by sin at kanina. Amen? Muna nga, the only thing na makapaymayas dito is Jesus Christ. Dili kita. Manang, we trust Christ. Kaya siya lamang ang makapaymaya. Even whatever you do, if you're not trusting Christ, you're trusting yourself, you cannot glorify God. Mga binagid. Because tainted ta sa sala. So, muna nga, muna siya ang default. Nindot kini nga, sama sa kong gano'n lasan, di sa nga, nasa kubag kong na-learn what is flesh good, what is sin, what is man sa tongkuhan good. Nga, makita na to. So, muna ang verse 16, akong balikon lang, para mo sink in yun nga as believers, dimanduan yun ta na mulakaw ta sa Espiritu. So ato nang buhaton nga naging committed, na dependence, na submission, na ay obedience. Di lang kay sanan nga na kay espiritu yung man di ka mo commit, di ka mo sunod. Bisag di sultihan na ta nga mo na buhaton nimo sa espiritu. Kung saan buhaton, di ka gyapon commit. Tapulan ka o yung muswail panon ka. So dapat man na committed, it means actively. Kaya nga naman, kaya we need to understand kung di na ka mo commit, kaya ang buhat sa unod is naakanunan. Natibangin na to. So, sa ito pa, kung di ka mo commit sa paglihok sa balang spirito, kaya kung ibuhatong action, ang sa'y gusto sa unod. Dili ang spirito. Muna, madala ni mo, makarry out ni mo ang curriculum sa unod. Muna si Paul, nagihat mo sa this flesh, 15 ka po. Di pa ka exhausted. Mga siya, and there are such many things sa kanya. So, mga siya, 15 ka list of sin nga naan ni nga ito makita din nga work of the flesh. So, mana nga iya yung list. Mana si Paul, ni-focus sa kalainan of conquest sa unod o sa spirito. But if you observe our work of the flesh, ang spirito dili work fruit of the spirit. If you are led by the spirit, if commit ka, bunga man ang mga batasanan. Huwag mo tabahuin na, huwag mo paningkamuti ng mga batasanan. Kapatay mo, ka-observe mo, pangunod imong tabuhan. Muna itong itikaw niya. So, mani nga, so, the deed of the flesh are evident. Mani letter A. Now, so nga naman si Paul now dini. So, si Paul, nihimo sa bagong statement actually. Kaya mo naman yung position ni mo, verse 16 to 18. Ingana na ka as believers, amen? That you are led
Passive is mutuma na ka. How? To sa mando. How to that? Kaya sa verse 16, di mando na siya. Amen? So, mana siya nga, di na ka mo pray, Lord, lead me. As believers, giligan, unabot ang kadini. Amen? Kaya kung wapa tayo bilang spirito, kuha ta biling. Asa man ta? Nabas balik, prato tagkuhan, dagat sa ba. Na namapin mo ka prayer meeting, nga naman, tigilan mo ka. Kung may compare mo last na self, mo pa yung Espiritu, di ba, di ka mabut sa mga pundok-pundok may tungod sa Kristoano? That's why you are led already. Amen? So, mga siya nga, yung mga is, di nalakay commitment. Kadaghanan, di led na anak, o di mo makumit, mga di mo tinong mga priority that will but study. So, it's God nga kanawakan. So, mga siya nga, now, which is more niya ang kamatuuran, sa born again, na ang itong masabtan. Even though we are led by the Spirit, remember, nagya po ng buhat sa unod. Amen? So, di pasabot, kinapamata sa flesh. Morning nga kuhan. So, ang question, mano man ni kuhaan lang, mano man ni patyang? Ay, kung mano ano takwa ko, malangit din ta. The reason ipabili na sino, maybe sa akwa lang ba? Sa akwa lang. Because, so that you can see that you need Christ. Kabantay mo sa Old Testament, nakapos ng verse 1, yung ibasa, ng verse 13 na po. Dahil yung feast, chapter 27 at 26, ang ibasa ang mga feast. Naman naghimo bang mga feast ni Jesus Christ, tabernacle, booths, Passover, pero sila magtao. Dimando na kay naman, kay gusto sa Ginoo, ganahan sila, kailangan makasalaman, na naapis sila kanunay tayo niya. Kay tendency na to. Kabantay mo, unsa may timaan sa mga feast, kung sa hindi pabuhat nila, dili sila mag-work. Kaya kadaghanan sa tao, mas slave sa work. Kaya kunod, mamay ng power. I-neglect ang mga responsibilities sa spirituality nila. No wonder, ang ginuningon din, ayaw yung trabaho. Amen? Kaya natin sa we are slave sa mga butang na punuhay na may tinanglan ng member ang importante at ang relasyon sa inyo. So, ako may maraming trabaho, experience pa. Kasi, na, makita nyo is, you need to stop. You need to start and focus on God. So, muna siya karon. So, ato identify ang works of flesh. So, actually, hindi siya kailangan nga demand extraordinary nga spiritual discernment. Hindi kailangan mo fasting ka pa maka-identify ka sa works o not. Hindi kailangan mo ito pagkabukit o kanang papay-over pa ka sa kay mga salat na puno. Actually, gibutan niya. Sa resulta na, evident. Amen? As believers, kibaw ka. Kung believer ka, di ka kibaw. Amen? Yung palitan ko, kibaw, yung ka believers, ako kibaw, baka kung ka. Di mo may lihok sa una, di ba? Tulay, opposite. Mga opposition. Kailangan kayo siya mamaka sa Espiritu. Hindi pa kayo ngana. Sa Espiritu, hindi mo lulihan, hindi mo ngani ka. Di po kayo ngana. Amen? So, muna siya. So, more siya evident kistanan. Di nakakinanglan nga napailain nga musulti ni mo. Muna kung nakasultihan ka, ang ko na lang. Gawas ka. Yung ganun. So, mana nga, di na siya kinalang nga grabe nga discernment. So, ato sa taktiwan, what's an deeds or works? It means an action that carries or complete nga inner, nga desire, intention, or purpose. So, ang work din ni deeds is ang di-act ni mo nga imong gidala para ma-complete kung sa'y gusto sa intention tinguha nga sa imong sud. Amen? So, lahat ng gusto ang work is an effort or occupation. So, occupation, muli trabaho sunod. Amen? Muna akong iklaw ha. Flesh is more niyang work. It means mutoil ka, muhago ka. Muna ang work, di ba? Mu-labor ka. Muna ang Bible na yun, bisag ikapoy na ta sa paghago sa la, di kita mundag. The nature man nato. Muna di ka makadin sa sala because nasa unod. Amen? Sumuli siya, kung sa mga unod, is anti-God, sa mas minod, is an old Adam.
nga ang yawan mo ng evil na adis punuan, nasa sa stimba, nagsubay sa pumunod. Amen? Mo ni siya nga, ang unsa man itong old self-will, self-effort, nga nag-orient at selfish, for self. So mo na itong munod. So, that is why, makita na to, nga itong sinful desires, or old self, or old nature, nga unredeemed, is kanunay yung nakiksumpati sa Espiritu. Kaya one of the things na wapa ma-redeem sa atong pagkakuan na natunod nila, ang Spirit na redeem na, pagkamunod na payag please sa lahat. Amen? Muna nga, mapunta itawag sa mga theologian na natin glorified body. So, kung matay na ka, matukas lang natin glorified body. So, muna nga, kung hindi, mapapamunin, corrupted pamanin. So, that is why, muna makita to, nga gibutang dini, na the deeds of the flesh. What? Kung sa may deeds of the flesh are evident. So, the word are meaning of verb is present tense. It means continuous. Magpadayon ni ang buhat sa unod. Kung sa man, ang inner desire mo na continually nga dayag kay sanan. So, money ang economy. Evident means clear, manifest, known, plainly recognized or known. In other translation, sa NIV, obvious. Diba natin expression, obvious ba? So, which is klaro, plain, clear. Mo ni siya, makita na to, klaro kayo ang mga timuha sa unod. Ang unsay gusto sa unod. Muna akong ingon ganina nga, that's default. Di na kinahanglan nga bato pagbukid o mag-fasting pa ka makibaw ka sa iyong sala. Default na nato. Nga klaro kasi no wonder nga di na sa kayo nga kuhan nga klaro mo nang di sa inyo satol kaya mo siya gusto ang sala din ang satol sa sunod na to. Kung honest to tibaw, madud ka. Amen? So mo ni siya nga clear and plain the works of the flesh. That is why we need the Word of God. Because the Word of God, mo hindi mo pagtrating kanunay sa sala na to. Sa gusto sa ano. So, mani nga, tulo ka verses. Pila ka verses ang fruit? Duha. Ang lisa sa lahat tulo. So, muna nga, kung giled ka the Spirit, or gi-choose ka, nga mo-led by the Spirit, or gi ka ng if manasiya, is lakto'y pagkasulti mo unod, di yun mo tinguha. Di yun mo tao. So, mo nang i-point out ni Paul din kung giled ka, mabungahon ka. Kung giled ka sa Spirit, mabungahon ka sa Spirito. Kung giled ka sa unod, morning hindi kabubuhan nga sala. So, thinking, morning God, so, nga unholy look like so. So, actively, pa niya itong mga unholy nga gawi, makita nato din which is controlled by the flesh. But if we submit by the Holy Spirit, ang Holy Spirit may makontrol na to. No wonder si Jesus Christ in Mark 7, di ba? 20-23, nga gingnan niya mga disipulo nga makahugaw sa tao. So si Jesus Christ ito ba ang makahugaw sa tao wala sa gawas, kundi sa sud nato. Nga gikan sa sud nato, unya mugawas sa mga butang. Muna ang greatest problem sa man is within. Dili ang external. Makita mo si Jesus Christ Paul pares like this of sin. When usap. So, muna nga, ang balaod di yun makapamatawang sa tao. Okay? Ang problema to nasa sud. So, even na si Paul, gidagikuan yun niya nga kung sa mo produce sa panimuha sa tao. Ibig sabihin, kamo pa ka, ang produce yun, ang sala yun. Kaysa mo depend ka sa Holy Spirit. Muna nga ang humanistic view, mingon sila duha mga klase nga tao sa kalibutan, buhutan o salbahis. Pero ang pamaagis Ginoo ba sa bahis ng tanan, way buhutan. Amen? Mao na siya. So, manin default. Dili pasabot kay kung say nadak-ani mo, na inganak ka. Bisag may pakapagpadak ko, tungod na kasunod, mugawas mo ng pagayawan mo na to.
mo na di ka kapasangil sa influence. Yes, tanaw to na ay gamay po most of the time bisag naapakadiya ikaw sa kabata matungha nga ang asang pichilan kitsangilan because the problem is inside na to. Amen? Amen? Amen. That is why whatever happened to us, di ka makapasangil ng tungod niya mo na because ang unod na patas unod. Bisag o pakabuhati niya somewhere another mo, gawas ka ng mga salaan. Sama sa mga niya, di ka maka-complain sa environment. Remember, ang iguba sa environment ang tao. Dili ang environment may iguba sa tao. Muna default na to. Amen? Sa kung sa pagkapagpadako, sa kung sa pagka, yes, di madaan ang mga kaliwat, pero ang problem is mo. So muna ang bagong na-learn because we are the flesh. This is how the flesh is sinful. Dali kayo mo adapt o mga kinayahan. Dali kayo mo adapt o mga sala. Dali kayo ma-absorb, dali kayo kasagpo, dali kayo mo-function. Tungod sa tungod. Manang Romans 6:11-13, magaling si Paul, ayaw, kung dili, mo yung bahaton. Isa man, ayaw ipaon inyong kagalingon sa sala. Kung dili, inyong itugya yung kagalingon dito sa Ginoo. Amen? Sumunis tong sumunis siya nga makita nato is sa atong pagkamakasala, bisag nindot pa kagbalay, nindot pa kagtrabaho, nindot pa mong business, nindot pa mong kinabuhi, nakaadto pa ka, di na makahatag katagbawan ako, di na makapausap na ko, kaya na naman ang problema na itong naan ako. Kamatay mo? Whatever benefits, nagindot pa mong kahintang, reklamador, yapong ka, complainer, yapong ka, di yapong ka matagbaw. Because the problem is atong unod. Muna kung mga Android pa kaunsa yung gusto makapot, di nakasulbat sa problema. Because ang problema ang unod. Amen? Di na siya makapausap na to. Kaya tinguha sa tao, kaya unod dili matagbaw. That's the reality sa itong unod. So, no outward benefit can solve the inner problem. Muna, kung sa pagkadato, kung sa pa yung dipuyan, asa kadapi, maugyapin ka. Bigyan po ka mo kontento. So, one is si Paul, he's saying, makita naman din eh, there are three classes of sin. May ubat-upat niya. Ako lang isakay lang sa katulog. There are classes of sin. First is, kung saan, sin of lust. Immorality, impurity, sensuality. Kung saan ni? Related to sex. Related to sex ni siya. Muna siyang, ang kaduhang class sa sin nga mention nini, sins of religion, idolatry and sorcery. Related, sama-sama, isimba ka sa binuhat kaysa nagbuhat. Sabi ko, saan na sorcery mo napil na sa religion? Ato na ikaw hindi. So, pamina mo, ikatulong ang class, sins of social. Kung saan ni, related to your neighbor. Enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, factions, envying, drunkenness. Muni, kaning drunkenness o carousing, muni ka upata, sins of appetite. Kung mga ni, kaya kung magbog ka, mag-asong di pagsilingan. Sumabamas nila. So, muni siya nga, usang mutang nga ang gikuan ini, gitulura. So, o tanawin mo, kaning mga sala, identify ni Paul sa Romans 1:29-31, 2 Corinthians 12:21, which is natural kinayahan sa dili magtutuo. Kung dili ka magtutuo, mao ni mong kinayahan. Mao ni natural yun. Nga which is, sa unsa pa nga degree mo manifest ni, dahil degree mo manifest ni. But, mao ni, however, kitang tanan, bisag magtutuo ta, namin mo tayo unod, mo na, present ya po ni sa lala. Amen? Naalang ya po ni. Pero, kanila, makita na ni ang kalainan sa magtutuo o dili magtutuo. Dapat kung magtutuo ka, makita na ang niya ang kalainan. Amen? Kaya nga naman, dili na ni lifestyle mo.
So, muna lang ito mga na. Bili pasabot nga magtuto ka di kasala sila. Makasala yun mga. O pangitan magtuto nga di kasala di kasala. Sure ko na mas langit. Wala si unod. Amen? Kung honest lang kita. So, remember, kasi isuwatan ni Paul ni believers and believers. Believers. Even si Paul, the law is within, nag-battle siya. So, muna na, ang ito man, so, at sa ito pang i-define yung unod. So, sa may content na ni. So, muna nga, the meaning and context of the scene, you need to understand, it's not enjoyable. It is more na confronting yung kastanan. Nga muna, kanahan ka mo i-fart na yung nawasa. Actually, muna ako sa kabutang na atong nagawa. Muna, theology of sin or theology of man. So, we go sa atong first class sa sala. Sin of lust. Kung saan may sin of lust? Sala sa kaulag. That's si Buano pa, first line is kaulag. Di ba? Verse 19, ang basaw sa kuha. Dini, ugdayag kaayo ang buhat sa unod mo kini sa lawayong pakikilawas. So, sexual immorality sa lawayong pakikilawas. So, in New King James, fornication. The word fornication means live in. Which means nakipuyo ka sa walay sa kalalaki o babae na wag mo makasal. So, actually, ang New King James tangi yung adultery na wala sa ESV o NASB. So, mani nga, which is ang Greek word, masuti ko sa Greek word, ano ba, makibaw mo. Ang Greek word is porneia, from the English word pornography. Gets mo? So, ako na-explain niya. So, kaning term na gigamit nga porneia is gigamit ni sa New Testament as sexual sin. Sa pakikilawas outside of marriage. So, actually, ang word nga pakikilawas, or pakikilawas is excessive behavior o kuwang sa pagpugong. Mao ni ang meaning ni. So, mao ni siya nga associated siya indulgence sa kaulag. Nga kung sa man nga every kind of extramarital nga unlawful hindi wala sa balaod or natural sexual intercourse, especially sa panahon nato karon. Ang labot aning sala kay usama number 1, homosexuality ug lesbianism. Especially ang kalibutan nato karon kusog na kay ana, di ba? So rainbow color. So mo na sila nga Romans 1:24 so di pasabot nga was the problem sa immorality. Tungod ay ana sila na sila problema tungod sa unod sa sexual immorality. Ikaduha, adultery. Manisya, literal man o spiritual. Matthew 5:21-23. If you look to a woman lustfully, you commit adultery. Di ba? So, mana dia ikatulo, bestiality. Kung sabi bestiality, kailangan ni nag-sex kag mananap. That's how evil na sa Leviticus. Ano ni suwat man ginawa na, ikibaw siya unsa ka evil ang tao. Amen? Morning bestiality, prostitution, sex industry. Dito, ako mas lekota, no, nakita ako documentary, even dato sila, museli ako silang body, for enjoyment, tungkol sa kaulag. So, muna sa sex industry, ganahan siya ma-earn, tuwana. Muna prostitution. So, suna sa pakikilawas. Ikalima, incest. In 1 Corinthians 5, di ba? Ibadlong ni Paul ang taga-Corinthians. Nga naman, ngayang mamamama iyang ikatugan. Nga ningon si Paul, even gay ang mga pagan, di gay mo toleritan na kamo, hindi tolerate kung yung badunga. Sexual immorality. Mga siya mga sexually nga kuhan, nga suit sa pakikilawas dini. So, remember, pornography, it's invented, di ba? Itatang nga kuhan, di ba na itong mga kuhan na ito, pornography na kayo. Visual materials, even films, video, di ba? Or magazine, mga buhubo. But, this appeal po ng audio. Kung maminaw mo radio ka, grabe na kay kalaway na kay mga tunog. That's how people nga na munilihok sa unog. So, mga drama kaon na so, kung sa pamanang kanini, Leviticus 18, sexual intercourse with relatives. Manigibalaw ni sexual immorality na. Nanong nagkikuan kasi mong relatives. Gawas mo kibaw, kanuhutan na.
Kung uban yun, kadaghanan sa sayod sila. So naman, nakikrelasyon ka sa divorce nga babae lalaki, sexual immorality na. Labi na buhi pa yung partner. Amen? So, mo nang makita na to, nga mo ni ang sud sa pornography. We think pornography is a video ha. Everything nga naadiya, atong kalibutan, mo na ni siya ang picture na. Di ba mo ang AIDS, dugay ako na dunggan, wala pa'y COVID, 200%, isakan 200% ang AIDS sa Pilipinas. O ang ginadaghan ang Cebu. Makita ni mga immorality lang yun. Kaya ng AIDS. So, mo nang kaduha, impurity, kahugaw. Kanina sala, di ni pwede mong mabuwag sa sexual immorality. Kaya kung naman, kaning kahugaw, it means uncleanness sa New King James Version. Ang Greek word akatarsia means without clean. Ang opposite nga Greek word niya katarsia means clean. So, mo siya, ang AYD-wa. So, actually, kanina term is broad kayo na kanang kahugaw sa moral sense. Unsa man? So, nahuna sa pulong o sa buhat. Muna ang tao magsigig pamalikas kay hugaw kag una-una. Kung ang tao sige ka pang una o mga malaway kay hugaw ka hunay ka impurity. So, ang resulta na sexual immorality lang yan. Amen? So, muna nga, ang focus on is defilement, filthiness, na na-generate kapatid mo sa sexual sin. Ano nakahimong makana? Ano nakaklama kag mananak? Tugos kahugaw, di mo na una. Kahugaw ang nasasubing. Munang careful ka sa mga butang na imong pananawon. Kaya naman, mo-generate ka na sa subing. Kasi muna-huna. So, remember, kaning word na uncleanness, maubeni sa Old Testament, kung uncleanness ka, di ka pure, di ka makasunod sa presensya sa King. Mostly same word gigamit din sa Old Testament. So, muna nga, everything hinder a man in the presence of God. Munang impurity. So, kung hugaw ka muna una, hugaw mo sin, dito ka kasunod sa King. Sa presensya sa King. That's how di ko aninin. So, muna i-describe na yung kinabuhi, kanunay ka, naglangoy-langoy sa lapok. Kung sa mga lapok, ang kalibutan, pamahagis kalibutan. Muna, kung matong lifestyles, the same as the world, we all continue to nga nag-swim-swim sa kaning lapok. Actually, nami sa akong college, nami kanang expression nga kung magbuwag na yung muli nimi, magunanay yung na, ayaw buwag lapok ha. Somewhere na there, kung ako ibutang ginis, kung ako kay Gino, kanang buwag lapok. Hugaw din tahapan. So, si Jesus i-describe ang mga Pharisee. Pharisee sa mga religious, whitewashed tombs. In Matthew 22:7, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness. So, muna siya ikaduha, ikatuloy, sensuality, kaulaw. So to, pagkikilawas, sarway pagkikilawas, kahugaw, uncleanness, o katuloy sa kaulaw. Sa laing translation, kilas ng mga buhat. O sa ako pa no, bigaon. Muna ko pagsabog ni when I study these things. Hawak mga to, tingnan, ganun bigaon ni. So, connected niya po is immorality and impurity. No word. Sensuality, ASV, NASB, NIV, debauchery, and New King James, lewdness. So, mga po, kanang lewdness, mga pong term sa Cebuano pa. So, in other words, sa English ni lasciviousness. Sa usa ka tawo nga pinaagi siyang manner of posture. The way siya mo act, the way siya mo talk, manay lasciviousness. It means kanang act sa kaulag. So originally, kaning kaulag excess of or lack or strength nga nagdala nga pagsabot is wa kay wow. Bisag unsa na lang mong sulsultihan, bisag unsa na mong action nga malaway nga mga butang. Mo nang di ka mawaw. So mo na siya
nga absence of restraint, man is sensuality. Managwa kayo, daghang tao mga sinulubay, managwa. Bahala na, basta makita na, kung sa'yo makita sa buklawas na, kung sawa si uwa. Nasa uban, mag-action sa daklindan, nga immoral na kayo, kayo sa uwa. Muna akong word biga nga, sorry sa term, na makita to nga, di na ako kung bigaw, hindi na ka maungaw. Ikay manguna, ikay wakay restraint. Actually. Even sa mong action, sa mong language, sa mong posture, sa mong position nga kuan, mo nang nga kuan. So, this is how the things nga meaning nga ni. So, mo na nga hugaw, kaulag, hilas nga mga pinuhatan. So, it means niya abandon ka sa kinayahan na unsa man morality. So, mo ni nga kadaganan yun is mo ni nitabo sa sensuality. Wala kay uwaw. Di na ka concern kung sino na sa upan. Basta na-express mo kasi mong kagaling. Kabantay mo na? So either maafektuhan ba ka or na-infected ba ka? Maka-infect ba ka sa upan? So these are sensuality. So unbridled passion of sexual license. At kung kalibutan ka, malinganan na. So asa ka tanaw, makita mo sa luluban, makita mo mga action. Even ang mga siniwan. Mo ni nakahinungdan, itantang ko sa eskwelahan ni Kesh, kaya reklamo ko. Sa eskwelahan, mga Christian, nga, reklamo kay because, ang sinabi, kusong siya mga, sa mga bata, ipasaya ng mga idusik. Naka-istorya, mas pastor, ako mga nakudawata, malinan mo siya, susunod. Kaya because, as a children, mag-input ka ba, dapat mo strain lang ka. Even though unbelievers na, strain na lang ka. So, muna nga, sa mga butang na sexualized, but we know nga, that's how the flesh works good. Kita mo, isang bata, nawa niyo matudluhi, kung sa'yo nakita, kung saan kayo, gawas na good sa iyang kaugaling mo. Amen? So, but mo niya, miss me. Kani nga word nga sensuality, ang Greek word ani is, means, what na kung masuwat na yung word ni, nga kuhan is, ang ibutan ni is, pinaka-ugliest word in the Greek language. Indicates an absence of restraint, shamelessness. I don't care what others think of me. Mana, attitude, unbridled, lust, sensual desires, and behavior, or parodying of perversion. Kamantay mo, sensual dress. Mo ni ugliest word ko nini sa language na Greek, kani sensuality. Equality. So, makita niyo ang first class. Ang second class of sins is religion, idolatry or sorcery, related to worshiping the Creator rather than the creature. So, created being. Pagsimba mga Diyos-Diyos. So, kani siya, di siya ni mabuwag. Kaya nga nahiman mo because muna niyo mong isimba. Diyos-Diyos, di ba? So, actually, kaning duha is focus ka nga refuse to worship the one true God. Kaning group sa tulo, is ni-refuse ka nga musimba sa pinunanay nga Diyos. That is why ang gawas Diyos is isimba ka o sex or connected na nasala. Muna, ang theology ni Paul, kung mapakyas ka sa pagpasalamat o pag-diet sa Ginoo sa iyang kaayo, actually, ang resulta na is musimba ka mga Diyos-Diyos. Musimba ka sa mga imong kusala sa unod. So, muna ang Ginoo sa Romans 1:21-25. Muna ang coveting is idolatry, Colossians 3:5, nga which is pangandoy, grabe nga pangandoy. Resulta yun ang pagsimba. Okay, mo na may makontrola niya. Diba? Munang covetousness sa Colossians 3:5. So, quote, idolatry may be classified as follows. Actually, kibaw tani, the worship of inanimate object. Musimba kag mga inanimate object kanang giporma ba, bato, kahoy, even yung mga sapa o etc. Musimba kag mananap, musimba kag high powers of natures, adlaw, stars, moon, even hangin o kayo. Musimba sa kag mga hero nimo. Avengers ba on? Isa pa lang diha nga di siya pwede nga magpatay ka kung di ka kita. So, musimba sa kag mga patay na mga tao. Deceased ancestors.
Pinundo lang ko nga, isugo ko nga, dagutin mo, kay kadungog mag-ubigay, dagot sa mululupa, ipagampo nga makatagal na trabaho, patay na ganito, kung niyo makuha ng tagal na trabaho. Makita mo na lang siyang mga patuloy ng panahon pa ni Paul. Di ba? So, idealism, it's worship's abstraction nga or mental qualities niyo. Simba na kasi mo pagka-bright mo ng idealism ka. So, nauba na yun, isimba sila sa Ginoo nga ila image nilang iporma nga wala yung imahe. Diba? Nauba na yun, sa nandito, isimba ka nga sa mga Diyos-Diyos nga na simbolo. So, even ang image mismo is idolatry na. So, nauba na ito, kung ipuno din worship like celebrities, artists, athletes, or actors. Nga pwede kita mo follow. Dapat siya gano'n na magawa sa itong FB. Sa itong mga kawan. Kaya ito ay nangisima. So, muna siya nga, mga idols, muna siya, either physical man or mental. Muna siya, remember, mo control na yung forces mo, sistema mo. Muna mo acknowledge ka na siya yung Diyos. Huwag mo na ibaliwala ang pinundanay ng Diyos. Kaya nga naman, how yun yung idol mo? Ako yun yung idol na di makita. As John Calvin said, our heart is factory of idols. Mo na mong priority. Mo na daghan tanang usog yung gihatag mo diha. Tanang oras yung gihatag diha. Pastor, nag-eskwila mo ko. Tanang oras na eskwila, idol na ako. Di man yun nga, para pwede ka maskila na nagyag kong Ginoo. It means kung time sa Ginoo, hindi mo ma-neglect ang iyong pag-serve sa Ginoo. Yes? Amen? So, man siya nga, ang ito, nagtrabaho bago ka. Di ba, magtalingon si Paul sa 1 Corinthians 7:24. Whatever you do, either slave or free, dapat nag-uban ka ng din. Ang issue is, ulit pa ka per din. Amen? So, kadua, sorcery, pagsalamang ka, witchcraft or magic. So, ang Greek word ani is pharmakia. O din ang pamilya din ng kwanday. Pharmakia, which is the one who prepares a magical remedies, a drug or a spell-giving potion. Kita tayo sa mga salida ng mga kuwan. Kanang beauty and the beast, sa manila. So, it's a medicinal drugs. Ang English word ani pharmakia is pharmacy. Diba, mas pharmacy, di ba, mag-mix mas lang drugs para matambal na to. Amen? So, mas siya. So, but kanina drugs is spell, it's a poisoning. Muna siya, mahimo siyang magic. So, it was described, magic involved taking of drugs. So, muna nga, muna yung buhato nila, nga, para nakaangkong sila supernatural power, paghimo sila drugs, nga makahimo sila na. Ngayon sa ahuman, to foretell sa future, nga makatag-an sila, or para makadawag sila ng mga evil spirit. O labas na maka-produce sila ng magic spell. Amen? So drugs na siya. Muna kasagawa sa munisagis, dagko ka nahuna ka na sila gahong. Ito ko sa drugs, di ba siya po? So may narin nga na sad. So, nga na siya. So what nga na ito? Ano connected mo sa idolatry? Muna siya kung nabasahan sa background namin. Because according sa time ni Paul, many ancient religious ceremonies involved occultic practices in which drugs were used to induce supposed communication with deities. So mag-drugs sila o sa silang simba para makakommunicate siya. Mas na kung mag-drugs ka, kumahay ka kung drugs sa una, ang mga simba dyan ka sa iyong kagalingon. Sa kung saan nga butanga. So, muna siya nga, closely related is sa witchcraft and magic. Muna si Aristotle, yan ang Aristotle, ang lulo. Di ba, Aristotle ba itong philosopher? Dino siya, ang Greek writers, word synonym, aning kaning pharmakia is witchcraft and black magic. Yan, kadaganan na ito, attractive pagkita ng magic. Kaya nga naman, di mo ng talent. Muna kadaganan makadaog diya sa American Got Talent. Kaning magic. It's tricky case na nan, but muna siya nga, di mo itong talent. So, because drugs were so commonly used in their practice. So, maulis siya. Kita mo, yes, wala itong shampoo, wala itong grab,
Amo na siya. Every time mo partake ka na, is ginagili na kay. Every time mo suyop sa gusto na, ako sinuhan ako gagalingon. Grabe ka ka-pride, grabe ka ka-selfish. Ibig doon na sa unod, mugrabe lang ba, mugrabe. Muna nga, kung asa ibutan ang unahuna, is mo na siya mo penetrate mo. So, mo ni ang project, ang practice sa magic, is mo issue sa panahon ni Paul. Mo nang ingon si Luke, isuwat siya sa Gospel, sa Book of Ephesians. Di ba? Nga, in Acts 19:19-20, sa Book of Acts, nga kadaghanan yun is surrender sa ilang mga libro about magic. Kaya namin itong mga formula sa paghinong mga potion. So muna siya, itong isurrender ka about 50,000 silvers. Amen? So kabantay mo sa Acts 19, ang background, at kung sons of Sheba. Kaya nakadungog ba sila ni Paul in the name of Jesus, nigamit po sila yung name Jesus. So sabi response yawa, kailakos ni Jesus Christ, o naka-recognize ko ni Paul, kung kamo kong kailan ninyo. Kita na nilang gihimo, isi mo magic. Somewhere na ada mo, tanong gusto ni mo sa magic. Gamanan na pagkagustuhanon. Muna siya nga sa mga butang na makita mo na ang background. That is why in Ephesians 6, ngayon si Paul, we are not against flesh and blood. Ano mo? Kaya mo yung background about sa lamangkiro. Kadaghanan diya sa Ephesians. So muna nga connected yun eh. Nga kung drug addict, whatever your mind nili worship, makita niyo ang kaulag sa no wonder na kadaghanan ni makarape, matiguang mga mabata, i-rape, kayo na kuhaan sila sa drugs. So, man siya na, it's about religion. Tanang lutang na kuhaan is symbolize about religion. Ang third sins is about social. So, man siya social, it means mo ni makadisrupt sa itong pakirelasyon sa mga tag-usa, mo ni mga bisyo nga lista. There are 8 different words to describe sa sin na may makakos at division. 8 ha? 6 of 8 terms are plural. It means plural, dagang in bold. Manang plural. Ang sa duha is singular. Timuha na ng issue. Kabadaganan yun is dagang in bold. Muna itong timan-an, binhing nga, ang itong makuhaan. So, what are the plural? So, overlap ilang meaning. So, number 1, pag dinungtanay, enmities, mo niya ito ang kwan. So, kung tanaan mo kang Paul, tanang writing ni Paul, din niya niya gigamit sa Book of Galatians kay enmities. Pag dinungtanay. Kung saan nga kinayahan, kinayahan sa butang kag babag o nagdraw kag espada sa matagusan mo. Butang kag wall. Kaya na kay kalagot, di ba? Kaya ka mong offensive na kayo mong attack. It's an opposite of love. Maningingon ni Paul ni. It's opposite of how love niya wag ka nag-arm, love nag-arm ka o kasuko or pagdinungtanay. Actually, the word din nga enmities o dinungtanay is antagonistic. Na-express ka nga unsa man nga active sense nga hostile ka sa matag-usa. Morning palintunay. Which means na gabi mo kasuko, gabi mo kalagot. Di mo mapugngan. Di mo mapataguan, gawas kit siya. Morning enmity. So, unsa may nag-express ni, rooted ni sa kalagot. Nga di mo maangkon, madawat ang iyang naghimo unsa ba nga aggression. Muna nga the before extra, it means being enemy of another. Muna siyang word. Enmity is enemy of another. So kung nakay kaning pagbinutanay, di bilisan bubuwag sa unsa man strife. Unsa man strife pa nagbingkil. Muna kung nakay kalagot, bingkilon bidi mo ang sa tawo. Mabanday mo? Mangita di ka pamagi nga masuko siya. Sa gamay ra kay sa kuan, imo bin pasukon kay naman. Nagdanang kay kadumot. So mo siya, the word meaning line words of strife is quarrels. Means contention, wrangling or quarrels. So it means mo engage yung rivalry. So makikompetensya jud ka.
whatever position sa imong kuan, makiglanis, makibingkil jud sa sayo pa ka. Mo na ang kabaw sa unod. Mo niya? So, sa nga, the cabinet idea is self-centeredness na rivalry. Ngayon mo ginunay, mo yung pagalingon. Mo na nga kuan diha nga kuan. So, mo na tiglalis ka, na kay kapait, which means violent conflict or dissension. So, mo enmities is an attitude of mind or state of mind. Ang strife is unsa man, mo outcome. Di ba? Mo mo result. Nga nakay kasuko, nga nakay gumot, ang magawa siya, makilalis siya ka. Di ka madawat, mo na siya diha. So, mo yung mahitabo yun, na kung wrong imong attitude sa matagusa, manang kanunay ikaw na sige lang ka, wrong yung action. Kaya naman, ano mo kayo dumot. So, mo niyan, so, dali, kaning panagdingkil. So, tungod kay nagdumot naman kasi katao nimo, mo na mangita sa kag sayo niya. Bingkilon nimo siya na makiglalis jud ka kanunay. Mo na ya kaning strife persistent ni. Kung di ka kapatid persist bini. Mohimo jud ka disagreement kanunay. Mo compete jud ka sa imong makigbatok jud ka sa imong pamaagi. Bahalag masakitan ka, bahalag usay may tapo niyo. Mao ni siya ang lihok sa unod. Evident kini na nga nakailaw nga timuha mo daog yung kanya. So mana whatever it is, so lato resulti kinayahan sa self-indulgence o egoism. Kamay egoism, pride ba, di pa pili siya sakto, di binaw, di mutuman. Basta klaro na kasalan, mauni pamagi, iyahan yung matuman. Kaya naman, di siya mudawat sa isudlo man. Mo ni ang lihok sa unod. So mo ni siya nga gamay ra kini tolerance. So mo ni nga kung wa kay tolerance, what you kay humility, what you kay no. Ikatibaw pa focus. So mo na ang focus ni mga tawhan ang sugan ni unod it to divide people. Kay bisag gamay petty sincere gyud dinutun. Mo ni strife. Yeah. Ingon sa Romans 1:29, kung ingani mong kinayahan, o pa ka maluwas. Ingon sa Romans 13:13, nakas ka ngit-ngit nagtuyo. O ingon sa 1 Corinthians 1:11, mo ni mong produce o division. O mo sa ni, sama sa Galatians 5:19-20, mo ni ang lihok sa unod. Manang sometimes, someone, we preach na si Kristo out of selfish motives. Philippians 1:15. So, kung di ka magbantay, evident ni, dapat, as a believer, dapat inatali siya kung padayo na to. Yes, makasala ka tapos, dapat makakita ka. Amen? Maninigoism, kalimpuan. So, ikatulo, pangabugho, jealousy. Diba mo ang meanings, ang word nga Greek ni zealous, from Z-O equals to void. Kung masuya ka, gabi mo kapantay ka, ay selos, jealous, pangapuboy, gabi ni mo ka, init, nagdilaab, tawag nagbukal-bukal nga, tubig. So, muna siya nga, ang English word is zeal, muna yung positive term. Means na eagerness, na enthusiasm, na earnestness, or devotion. Muna siya ang positive sense. But in negative sense, is mo react ka tungkol kay fanatic na kaka, possessive na kaka sa sarapan. So, mo ni siya nga makita na to, nindot siya nga word sermon, which is ka sa Ginoo ba? Zeal means passion sa Ginoo. Mo na positive. But most of the time, mo niya mo gawas sa to ang unod self-glorification. Mo ni jealousy. And jealousy is a form of anger and hateful resentment. Nga naman, kay nanganduy ka sa mong pagalingon nga siya lamang kakali mo. Di ka ganan nga walay makaangkot niya. Diba? So, mo na nga, that is why jealousy, kauban sa siya dapat sa strife, sa panagbingkil. Kaya silos ka, bingkilo na mo ang usa ka tao. Mo ni nga listed nga quality, envy, suya, nga kwansa
sa kaganahan ka masinati mo nga ikaw agud way lain. So manang isa church yun, kung kita kabantayan eh, sometimes mo compete na ta sa matag-usa, o jealous na ta sa matag-usa. Daghan pa ikabutunon nga gustuhan, no? May pagkanayin yung focus na lang. Hindi sa usapang nagamit, hindi. Amen? So, muna siya na sa mga utang. So, ikaw pa, outburst of anger. Kung nasilos ka, lagi nang kapungot. Amen? So, muna siya, actually, kaning sala is chain ragapuni. Di siya pwede mabungkag. It's a Greek word tomos, which is hated, agitated, na makalitlag siya buto. Basta tubig nga nagdagunog, nga rushes mo na outburst of anger nga gikuha nini. So, kani nga outburst is giubanag na hangin. Kabantay mo sakit yan kanang gisapot nga buhol nga magawas ang hangin. Gabi na kasuko ba? Nga ni mo ni siya nga kuan is gabi ni siya kasuko. Nga gabi yang pagbati sa kasuko. Honestly, nga somewhere na rin, din nga quote, men are like steel. When they have lost their temper, they are of no good. So, moni kung may lifestyle pa rin nato, dapat, moni siya as believers din nila, moni rin mga dilok lang. Ito rin, nahitabo din ako, but ang kalinat na ako na yung pamalanay ka ba? Pamunod, lamig yung kayo ang dayunan. Kung maminaw lang kasunod ba, kung makita mo, mas kusgan pa yun ang balang spirito. Kaya tungkol ka maturan, kung malanay siya, kung mawa siya. So muna siya, di pasabutan ni kay gustuhan ng kawa, nagya kung ipandi na lang lifestyle. Kung mahimo, di na tayo sa tanin siya magawas. Manang that is why si Pablo nagtudlog yun sa verse 16. Walk in the Spirit provides an excellent preventative against the type of sudden explosive rage. Amen? One of the things nga negative maning katong si Jesus Christ nagwali sa iyang kabanay sa sinagogue. Na pagkahuman, gabi lang kalakot ito kung siya matagal na siya sa pangpa. Mali nga words sa tumos. So kita mo ang tao, nagwali ro si Jesus Christ nga siya kung ditag na ni siya, ng spirit na kunanak ko, pagkahuman, mga tao masuko pagayo. Itukmod na siya sa pangpang. So muna outburst of anger. Actually, ang common na nga sala is unbridled temper. Di mapugngani mo yung kasuko. And remember, Jesus said in Matthew 5, if kung nasuko ka, you commit murder. Nganong ipatay man ni Cain si Abel? Because of sin, because of anger. Jealous result in anger. So, napatay niya si Abel. Mana siya na sa mga butang yun. So, ikalima, kakog, manilihok sa kwan. Kaning kakog, pagkabahin-bahin, o pagpagulupundok, suot ni siya sa enmities, strife, jealousy, o outburst of anger. Nasud magyapon ni siya ng mga sala. Ato ni tagaw tayo, kakog, paspasan ako, kaya hapit na. So it means it's a desire number one, no matter the cost. Kapantay mo, balik-balik nga kako. Kako, ganahan ka ikaw wag yun ang masikat. Ganahan ikaw wag yun ang matuman imuang katuyuan mo, oy, ma-fulfill. Bahala na ng uban. Muna siya ugdanon kay tanan. Wa kay lugar sa uban. So what yun kay humility. Muna mas malagot ka kung imong kauban is siya yung gigamit sa Ginoo, ikaw din. Naganahan ka, magmangita na kagbigil niya. So, mo ni siya, ang opposite aning kaning dispute of ako is humility. Selfless love. Amen? Giving, loving, obedient child of God to be like in Christ. Na may tabo lang yun, hinagis gawin sa Black Spirit. Ikaw nung pagkabahin-bahin. So, it means division, standing apart. Pundok-pundok. So I hope kani nga church is di taani nga klase sa unod yun. So kung ma-divide mo na ito sa truth, dili sa doctrine, sa gospel. Mana siya. Kaya dapat na yun tayo panagsabtan na ilang yun sa natapusan. So, mana nga,
ikaw din nga sa pagkabahin-bahin nga mugarog jud ka, maghatag jud ka pakibingkil, na jud ka imong kaugalingong opinion, mo stress jud ka division sa imo sa simbahan kay mo ni mong gusto. Remember atong kuan is ang Bible. Especially nga wa sila mas kaluwasan. Di ba na yung tapos na yung pamay-mayan din mo? Amen? So kana siya nga dissension. Ito, faction, pagpundok-pundok. Kapatid mo sugod ba siya? Kauban na siya, pundok-pundok. Which means to choose or elect. Ang Greek it means elect tayo kita pundok. Benita, mandigrokta, just digrokta, that's entertainment na tani. As believer, we are one. Amen? Manamugawas sa itong comfort zone. Makikila-ila, tas uban kung sa mga pandok. So, muna siya nga, kwan. So, kaning pundok-pundok is nag-lies ni nga selfish inclusiveness, party spirit, lighting apart, mas spiritual ni. Muna namin mga prayer meeting man dito sa topic. I-group mo. So, muna tayo, mas advantage ni nga group, kamo ubos mo, pabiyah mo kamo kasana, o pabiyah mo ta mga lagets mo. Whatever we teach sa Bible, nilangan na matagusan na to. Amen? So, di kaya ito group na pamatagusan. So, manang nga, we are all sinners. So, manang nga, kanimo tayo makakuha ngayon o pahid. So, remember, makita naman si Paul, gamit ni Titus, reject a factious man after a first and second warning, which is, it's a command. Imperative, reject. So, factious, kanina magdagawin after sa first o second warning, wala pa tagtulo. Kung kanang tauhan na, magdali na bahin-bahin, i-reject na siya. Knowing that kanang tauhan na is perverted and sinning, being self-condemned. So ito pa, di na siya believers, unbeliever na siya. Ang mga tagay bahin-bahin. So kung tanahanin mo, ang content is, he is willfully, nga nipili yun, ganahan siya, bahin-bahin. So as believers, we are one because we are the body of Christ. Amen? So, ipunod to yung unity sa church. So, kasina, number 8, last, ay, napaday kaduha, kasina, it means suya, or it's a means not wanting another person has, but also resenting that person for having it. Muna kasina. Kung nasa bagong TV, suya ka. Kung wak po sila, masuya sila ka. Tanan na lang. Kung asa yung butang. So muna siya nga pan, it's a ill will jealousy. So muna envy. Di ka ganahan na masinsong si katawin. Ganahan ka ikaw at yun. Amen? Muna kadaghanan nga ang itong pamalandungan. Kaya envy, pagkasuya, sala na. Nga ganahan siya may permit i-reward. Ganahan siya may masikat. So muna siya nga pan. Na ikadunong pagubog-hubog o pagpatuyangan mo diyata. Kung magubog-hubog ka, ang gawas na magpatuyangan siya diyata. Ang point na din karusing, kaning kababasing, is actually, ang positive ni is band of friends accompanied nga nanganta. Kaya naman, nakadaog sila sa gubat. Kung maghubog, band of friends nanganta, nasawa, nakasanan, mo siya intoxicated sa wine. So mo siya, ang paghubog-hubog karusing, kaning kuyo ba ni, hindi siya pwede mabuwag. Hindi na mumayin sa mga tao silang silingin. So nga misulti man si Paul ani, because makita na to sa ilang panahon na agya po'y mag-inom ng mga Kristohan na kunuhay na lifestyle niya po. Kaya dito na siya, wapalas na yung medicine niya. So tumulong na yung medicine, digamit mo sa susibi. Diba? Si Timothy, drink some wine. Dili some ha, dili all wine. Pero maayo yan. So gamito na sa mga palahubo nga. I-advise din ni Paul, hindi ko pa tambal. So ang mabuhubog sa dili is word actually part sa silang simba sa kaya ang background sa Ephesians nga kung nabasahan sa nawali ko sa Ephesians nganong di ba gibutan ka be filled with the Spirit, not with drink, di ba, with wine, because kadaghanan mabuhubog sa sila para masimba silang Diyos. Mo sa ang background sa Ephesians. Kung dinhi,
makita na to is drunken, is mahitod yun sa pagkubukubo nga mahimo ng drinking parties until buntag, until kabikan gabi hangtod buntag, indulge na. So these are the list of sin sa ato ang flesh, evident kayo. But mo ni siya. Si 1 Peter 4:3, for the time already past is sufficient for you have carried out the desire of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, carousing, and striking parties, and abominable idolatries. Muna ninyo si Paul din, and things like this, what do you mean things like this? Kaning praise, indicate partial ni, dini exhausted nga mga list sa sala. Partial sin na siya. O daghan pang ubang sin. Pero kanila nga sin, ningon si Paul, nga mauni ang lihok nga gitabuhuan sa unod. Muna, things like this, of which I forewarn you. Ningon si Paul, giwarningan na kamo kaniyadto. O warningan tamo pagbalik. Kaya nga naman, dominant kinis yung culture. Kaning klase nga mga salaa. Para di mo matintal sa inyong mga silingan, dapat di na ninyo ma-identify sa inyong kinabuhi. Kaya maubini ang trabaho sa unod. Amen? Ang forewarn is to foretell. To tell ahead. Muna siya ang meaning sa forewarn. So, ni-tell siya in advance. So, sa ito pang Galatians, ibaw na ani. But nakita ni Paul na nanggawas gyapon ni silang unod. Kunya mo na nga si Pablo naingon sa dinhi, he warned them nga kaniya klaseng sala kung nag-lifestyle pa ninyo, di jud ka malangit, inherit the kingdom of God. So na sutihan usab kamo kung inyong kinabuhi ing anay gyapon kani mga salaa, sin of lust, sin of religion, o sin sa kanang social, di gyapon ka malangit. Kung na lifestyle kani. Kaya nga naman, makita ni mong last verse that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ang keyword, di pasabot kung Kristohanon ka, nakasama ka na, di na ako langit, no. Ang keyword is practice. O pangita Kristohanon nga, huwag makasalaan ang klase yung sala. Kaya ito ilang sana. So, mana siya nga, di pasabot kay luwas na ka, di niya kakakumit ang mga sala. So, yes, makakunit man ta, pero di ka magpadayon. Amen? Muna ang klaro na, muna ang word practice is regular, routine. It means na to do, na mabibinayin mong i-achieve na action every day. So, muna nga, it's an habitual effort, muna ang word nga practice. So, nakanunay na i-accomplish kaning salaang. Yes, naama ito sa salaang, but di siya makanunay makita na ito. Hindi makibabaw yun ang balaang spirito. In short, kung kaning mga tawanan, ay nga niya po ng lifestyle, kaning kaulag, kahugaw, kaning kabiga, so, sensuality, enmities, actually, di pa sila believers. Kung di pa sila believers, will not inherit the kingdom of God. Amen? Kundi ma-face the judgment sa final day. Uban sa wicked. That's why Galatians 6:8, tingnan niya, for the one who sows to his own flesh, will from the flesh reap corruption. So, kung matanong kasi mong unod, kanunay, kung harvest you got corruption. Amen? But the one who sows to spirit, which is from the spirit, reap eternal life. Manang walk by the spirit, so that we will not gratify the desires of the flesh. So don't miss, in Matthew 15:19-22, lingon si Jesus, for out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thief, false witness, slanders. Wa man yung mga sala, kung the same ba yung sala. Magkatanaw niya, come evil thoughts. Remember, kaning salaan nagsugod sa una-una, wa sa action. Amen? So, that is why nagsugod sa sulod, ginahuna o gibati ng imo. Wala sa buhat. Kung nakahimo magkani, James 1:14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. That is why, nga nung nakahimo ka na, kung believer ka, kay imo nang gitinuha. Muna, kung napasok na huna, nasud,
I-repent na. Ilaki ng Ginoo kang tangan ni Lord. Muna nga, si Pablo ni hatagit aning mga butang nga present tense in describe nga practice na habitual. Kung kaning mapinaya imuha pa, it means imong direction sa imong kinabuhi padung lupos dili padung babaw. Amen? So, usa ka sala lang sa list ani dili pasabot kung imong examine lang, hindi na siya pasabot, hindi na kaluwas. Ang pangpuanan ni Paul is kung imong bang practice. Listen to this. Our Christian life is not about perfect. Our Christian life is about progression. Ang point is, the progress ba kas mong pag-agresuan? Nakita ba si Kristo? Pag-adugayan mo si lakaw, nakita ba si Kristo more and more? O may less na ka sa imo? Amen? So this is the point sa kaninga mga butanga. Kaya kaning list of sin din sa Galatians 5:19-21. Diba mo? Mao ni ang kinayahan sa unbelievers. Di ni ang unbelievers was lang masayo na ni. Wala nga, holiness is not human achievement. However, it demands human effort. It is the work of the Spirit na when we energize na to, na mulihog kita, mau-obey kita sa Spirit. Amen? Di ba? Tapos yung balik-balik ka ni. So, di ta ka-sanctify itong kagalingon. But, remember, dapat conscious kita ma-recognize sa sunod na to. Now, apart from Christ, you can do nothing. John 15:5. So, saan ba ito? Dapat mo na mga puunta, basa yung tag-Bible para may able na to. Na matibaw sa itong lato kung ang unod matibaw na to. Amen? So, ang self-reliance is not the way of holiness. But, kung saan, di kita siya ang may tako. Kung self-confidence ka, matubang makastentasyon. But, manang mapakiyas ka to follow Christ. But holiness involves two related. Kung saan, aspects sa Christian. Spirit o inuang movement. So, the deeds of the flesh are evident. You cannot hide it. Amen? Manang, ay nagpamutanan kung Kristiyan kibaw ka because it is obvious. Kung magkinapamunta sa unod, manang sometimes not an evil desire, but you cannot ignore them. Manang si Pablo ni Mando to actively submit and actively commit, walk by the Spirit. Amen? As Christian, this is not our lifestyle. Dihatag ni Pablo para kita mas masayot pa nga nagpatas unod. Manang mukugi kita, mo-devote ourselves sa Ginoo. Amen? Kaya kaning salaa, dili ni siya pwede nga mahimo nini mo habitual as believers. Mundan ka. Dito ka mahimo tanan. So, kaya ang spirituhan mo tao, mabungahon ka nila sa gugma, sa kaluoy, o sa self-control, sa Galatians 2:3. So kaning mga Kristo, unbelievers ka, is ako pa, nagya kong kasa imuha. In Revelations 21:8, sutihan ng kamo. Gibutang dini apan alang sa mga talawan, sa mga walay pagtuo, sa mga diluntanan, sa mga mamumuno, sa mga makahilawason, sa mga salamangkiyo, sa mga magsimba, mga Diyos-Diyos, o sa tanan mga bakapon, ang ilang bahin na nasa linaw nga nagdilaab sa kalayo o spirito, asopre, nga mao ang ikaduha kamatayan. Even kaning one sin lang is may perno. Muna karon, na-encourage you kung kanina mga lista sa sala, kung nagdominan paningin mo, ipaka-Kristohan. Muna encourage you, dawatas Kristo as Lord and Savior. Especially karon, we are in our Communion Sunday. So, kung wala pa rin mo si Kristo, di ka ka-appeal ani. Pero kung nanakay relasyon ni Kristo, maka-appeal na kani. Kung knowledge na ni mo si Jesus Christ. Ang balik ko na, dili na ni maaway mo ang lifestyle.
Pero kung makita nimo sa imong kaugalingon mo, lifestyle gyapon nimo, it means nga wala pa nang nadawat. But remember, morning mga gingon sa Revelation 20, masilutan ngayon ka sa ikaduhang kamatayon. Ikaduhang kamatayon is ang impyerno. Amen? So, muna nga, I invite you to receive Jesus Christ and Lord and Savior in your life. Muna nga, kung believer sa ka, kung progress din mo ang life, you live holy, holier, and holiest. Amen? Di man perfect, but we will transform you. Kung believer ka, kung progress sa mong life, you'll be evil, evilier, o evilis. Ang namang ginawag na, mo na may tabo yun. Kaya diyan na matimanan, wala pa yun mo sa Kristo. But as believer, to sanctify you. Amen? Unang we need to evaluate our life day by day. Dili sa external. So ko is internal. So, dili pasabot sa ginakasala ka din na Christian. Kristohanan niya kung ka. But the question is, ano sa relasyon ni Mano? Unang we need to be committed actively na musabit sa Spirit so that we can walk by the Spirit. So, Father, we thank you. Bless you, Lord. Salamat Panginoon sa mga mensahe karon. Kalay mo ikaw, God, mahanak ngayong po, Lord, na Lord, nasayod ka sa mga kasing-kasing na nahin ni Lord. Ilang kang makitaan, Ginoo, Lord. Lord, nga kung wala pa mas na relasyon, Lord, ilang dawaton ka ngayong Diyos manubos. Amahan. Ako sa iyang po, Lord, kami nga ni Anggon. Na Lord, nagustuhan ng kabangin ni Lord, na kanilang kamatuuran, musingin, Lord, na mabuhahan ng kami sa balang Espiritu, Lord, dili na sa mga undanon ng mga gawin, Lord. So we pray, we ask of you, help us, God, deliver us from ourselves, Lord, and help us to be reminded of the truth, Lord. Salamat, Ino, dalaydon ka. In Jesus' name we pray. Amen.